Bulacan, puntahan naman natin ngayon si Julius Disamburo na nasa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC para humingi ng update sa nagdaang bagyong Labuyo. Julius! Maraming salamat at magandang umaga naman sa iyo, Pia, na andito nga tayo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. At ito nga lang at katatapos na nga lang itong nagdaan, itong hagupit ng si Bagyong Labuyo sa ating bansa, ay hihingi tayo ngayon ng update at makakasama natin at makakapanayam natin si NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido Jr. Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa balitaan. Good morning, Julius. Sir, ano po yung update po natin sa ating pong Typhoon Labuyo? Yes, as of this report, meron na tayong naitalang 8 casualties, no, yung nasawi. Ang pinakahuli dito si Ronald Borja na nalunod sa kasagsagan ni Bagyong Labuyo dito sa Dingalan, Aurora. At meron din tayong nawawalang 4. And then 7 na nasugatan at naka-rescue tayo ng 76 na mga mangingisda dito sa nanawala dati dito sa Camarines Norte, Catanduanes at saka dito sa Bolinao, Pangasinan. Opo, dito naman po sa may part po ng Aurora Province po, wala naman po tayong mga mangingisda po na affected. Wala po tayong mga mangingisdang na naipaulat na nawala. Sir, ito naman po yung mga relief operations po natin. Ano po yung ating pong ginagawa po ng NDRRMC? Opo, katuwang po natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, pangunguna ng DSWD. Katunayan nga ngayong araw, magpapadala tayo ng 5,000 family packs doon sa Aurora na dadalhin ng DSWD mula dito sa central office nila at siya namang i-distribute doon sa mga lugar na naapektuhan itong si Bagyong Labuyo. Sir, kahapon po nagsagawa po ng aerial inspection po ang NDRRMC, I think po. Ano po yung natin, assessment po? Actually yung aerial assessment, pinangunahan ni Executive Director Yusek Del Rosario nung nakarang araw ng Martes. So ang nangyari dito ay pinuntahan nila yung mga lugar na hindi pa nararating ng ating mga tropa ng gobyerno at itong lalong-lalo na itong 3 munisipyo ng Aurora, itong Dinalungan, Kasiguran at saka Dilasag, na kung saan nakita nila yung sitwasyon doon at yun nga yung naging basehan para dalhin itong mga relief goods. At kaghapon nga nag-report yung ating Office of Civil Defense Region 3 na yung daan na dating nakasara dahil sa mga landslides at saka mga batong humarang dito sa kalsada ay madaanan na daw. Sir, bali yung nakita po doon sa aerial inspection is meron pa pong part talaga na milubog pa rin po sa mga. Wala pong baha doon. Hindi po sila binaha. Yun nga lang dahil wala tayong komunikasyon doon dahil bumagsak yung mga towers ng telecommunications towers, walang kuryente. So nangamba tayo na baka kung anong nangyari sa pero salamat at wala namang napaulat na nasaktan doon maliban lang doon sa 2 napaulat na nasawi. Sir, stranded passengers po, meron po ba? Meron pa tayong naitalang 40 stranded passengers dito sa Northern Luzon, dito sa mga pantalan natin dito sa Northern Luzon. Sir, bali po paano po ang ating coordination for the other government agencies? Tuloy-tuloy yung ating koordinasyon sa ating mga agencies. Katuwang natin sila sa pagkakandak ng assessment. Katunayan nga ngayong araw, mayroon tayong 3 teams na tutungo dun sa Aurora para magkandak ng in-depth assessment para dun sa mga pangangailangan nga ng ating mga kababayan dun at saka dun sa mga nasalanta na damage. Sir, magtatanong po ang ating po mga kasamang mga kabalitaan na sila Audrey, Vivian, and Pia po sa studio. Okay, go ahead, the studio. Mr. Major Reynaldo Balido, sir, kakamustahin ko lang doon sa Aurora. Meron pa rin po bang lugar doon na impassable sa ilang mga vehicles natin? Yes, Parang Major. wala yata ako naririnig. Walang naririnig si Major. Major, lang po, meron pa po bang lugar sa Aurora ngayon na hindi pa pwedeng daanan ng kahit na anong uri ng sasakyan? Apo. Major, meron pa daw po bang ilang lugar sa Aurora na hindi pa daw po pwedeng daanan ng sasakyan? Yung pinakagrabe kasing natamaan itong 3 munisipyo dito sa Aurora na siya namang na-isolate dahil hindi nga madaanan. Sa ngayon, nadadaanan na lahat itong mga kalsada, lalong-lalo na dyan Baler, Kasiguran Road. Okay. Major, merong mga ilang figures na hindi nagtutugma sa listahan ng NDRRMC, kasi may mga reports na nire-rate yung iba o pinapadala sa Metro Manila na may patay doon or may missing na wala pa sa inyo ngayon. Kamusta po ba yung coordination ninyo sa PDRRMC? Opo. Sir, yung pagkakaiba daw po ng number of
casualties na ipinapadala po dito sa NDRRMC. Magkaiba po dun sa ibinibigay naman po ng PDRRMC po sa mga probinsya. Paano po ang inyo pong coordination po dito? Ang ginagawa natin dyan, ang mechanism natin dyan, yung ating PDRMC magre-report sila sa region, and then yung regional office naman ang magre-report sa atin dito. So kung ano yung report nang gagaling sa PDRMC natin dito sa region. Okay. Okay, Major, for sure, 4 na bagyo pa po daw ang papasok sa bansa ngayong buwan ng Agosto. Ano na lang po ang inyong mensahe at gaano kahanda ang inyong lokal na ahensya? Opo. Sir, ang paghahanda po natin, dahil nga po inaasahan na may 4 pa pong bagyo na darating pa po sa Pilipinas. Well, in place na yung ating paghahanda mula pa nung pagpasok nitong tag-ulan nung June, pagpasok ng July, yung National Disaster Consciousness Month, pinag-usapan na natin lahat ng mga paghahanda. Lahat po ng ating ahensya, ng ating pamahalaan, may kanya-kanyang role sa paghahanda. Dito naman sa mga local government units natin, sa pangunguna ng ating mga local chief executives, nagkakaroon tayo dyan ng mga drills, contingency planning, and yung ating mga kagamitan na kailangan nila. So, yun yung pinagtutuunan natin ng pansin na maihanda para handa tayo sa pagdating nito mga sakuna tulad ng pag-ulan. Alright, maraming salamat po. Major Reynaldo Balido, sa inyo pong oras na ibinigay po sa ating balitan. Mga kabalitan, nakausap po natin nakapanayam at nakabigay po ng update. Ito po si NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido. Wala pa rin dito sa NDRRMC, kasama pa rin ang Unit 4. Ako si Julius Isamburo, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamburon, at maraming salamat din kay NDRRMC spokesperson Major Reynaldo Balido.